Hello, Sagittarius, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, we have Stork, we have Fox, we have Key. So, si Fox, ano to eh. Si Fox maabilidad, maabilidad ito. Meron din nitong katangian na um, yung parang resourceful siya, pero parang meron ako napipick up dito na maaring meron ditong gustong, alam mo yun, gustong makapag-take advantage, you know, gustong makapag-take advantage sa iba. So, maaring ibang tao ito, 'di ba? Maaaring merong mga tao diyan sa paligid mo na baka sobra ka kasing mabait siguro, masyado kang mapagbigay, matulungin, ang tawag dito, passionate kayo. I mean, compassionate kayo. Kaya maaring naaabuso kayo. Kaya nga siguro meron din mga tao na talagang kung makakaisa sa inyo, talagang gagawin yon. Kasi parang okay lang sa inyo, mabait kayo eh, yung ganon. So, to the extent na parang meron din ditong mga nang-aabuso sa'yo, 'di ba, sa sobra mong kabaitan. Kaya, although magaling ka din magaling ka din sa mapamaraan ka din, 'di ba? Maano ka, ma magaling ka din tumulong, pero yun nga, na maaaring meron ditong someone 'no, na maaaring i-take advantage yung inyong kabaitan, yung inyong pagiging, magaling sa pagtulong, yung gano'n. So, yung stork energy naman, this is baka meron ditong papasok 'no, na parang parang may bagong baby siya, eh, 'no. So, maaaring ang iba sa inyo dito baka merong magwe-welcome dito ng bagong baby sa pamilya, maybe a new member in the family is coming in, maaaring meron ditong mag-aasawa kaya yung 'di ba, yung mapapangasawa is, the newest member sa pamilya, yung gano'n ba. Kaya ano 'to, merong merong expansion, merong development kumbaga 'no, sa ano ninyo, sa pupuwedeng sa buhay buhay, pamilya 'no. 'Yun ang napi-pick up ko dito, it's all about family. And, so si Key naman, hindi niyo pa hawak yung key, sarado pa yung ay nakabukas na yung pinto, oh. Parang may nakasilip ng space sa pinto, pero parang hindi pa kayo nakakapasok diyan 'no, hindi hindi niyo pa 'yan pinapasok because maybe you are not ready yet, 'di ba? Maaaring hindi ka pa handa na pasukin ang kung ano man ang sitwasyon na 'yan. Maybe meron kayong, kailangan pang pag-isipan, kailangan pang pagdesisyonan kasi baka meron ditong something na may current na problema, yung gano'n, 'no? May current na problema at hindi niyo pa 'to nahahanapan ng solusyon kaya you're still working on it, you're still, doing things para makahanap ka ng solusyon before siguro na papasok ka sa pintong 'yan, you know? Parang gusto mong pumasok sa sitwasyon na 'to na handa ka, may baon ka. Kung problema 'yan, gusto mong, umano diyan, pumasok sa sitwasyon na 'yan na may bitbit kang solusyon, parang gano'n. So, that could be someone else's problem, you know. Baka merong humihingi ng tulong sa'yo, baka merong humihingi ng advice sa'yo, parang gano'n. So, hindi ka magkokomento, hindi ka gagawa ng kahit ano pa na makakaapekto sa kung anong iniisip nila or ginagawa nila, but gusto mo na hanapan mo muna ng possible na solusyon ng problema nila before ka umentra 'no, sa kanilang sitwasyon. So, 'yun ang napi-pick up ko diyan for some of you. Baka merong humihingi ng tulong sa'yo, pero wala kang comment muna, 'di ba? Kasi gusto mo muna na i-try in your own capacity kung ano ang puwede mong gawin, anong puwede mong mai-advice sa kanila para ma-solve ang problema nila. So what else? We have judgment.
Ayan, so merong awakening, merong assessment na kailangan gawin kayo rito, and this could be ano, this could also be your own situation na kailangan mong pagdesisyonan din, you know? Kaya kailangan na alam mo din na before ka mag-take action, alam mo din na before ka mag-desisyon dito, you really need to ano muna, you really need also to examine yourself, you really need to yung parang kailangan mo din muna na i-assess ang mga kaganapan sa buhay. Kailangan mo din muna na tignan ang inyong sitwasyon para mas makita mo din kung ano yung best na solusyon na pwede mong gawin din, no? And feeling ko, no, this is the time na mag-iisip-isip ka, magninilay-nilay, magmumuni-muni, yung gano'n. And sa panahon na yan, or sa mga pagkakataon na yan, you will be realizing many different things. You know, marami kang madidiscover about yourself, marami kang maiisip, no, na po pwedeng maging solusyon din, no, sa problema mong sarili. With the Ace of Pentacles, napakaganda. Baka ang problema ninyo rito na susolusyonan mo is related to trabaho, related to your career, your business, or siguro sa pera, ganun, no? Kasi meron tayong Ace of Pentacles. This could be the financial breakthrough na maaaring kailangan mo sa ngayon. Maaaring ito na yung matagal ninyong hinihintay na financial breakthrough para makaahon na kayo kumbaga sa bigat na nararamdaman ninyo or nararanasan ninyo in terms of your finances. So, this time, this is going to be the start of you experiencing abundance and prosperity. No? Papunta na kayo sa pag-experience ng kasaganaan sa pera. Magiging maluwag na din, no, ang inyong kaperahang aspeto. This could be the start also of the change, no, a beautiful change in your financial landscape. Kasi patuloy na yung pagpasok, no? Magsisimula ng pumasok ang abundance and prosperity into your life, and maaring patuloy na ang pagpasok nito sa buhay ninyo. Kaya good luck din sa iyo. At you don't know kung saan 'to manggagaling, ano, yung perang paparating, but yeah, there are money coming your way, you know. And yeah, pwedeng galing sa trabaho, pwedeng galing sa negosyo mo, ROI, return of investment, pwedeng winning, no? Pwedeng windfall of money ito, yung ganyan. So, it could come from various sources, no? We don't know, we're not sure kung saan ito magagaling hanggang sa malalaman nyo na lang ito pag nangyari na. Okay? So, we have the Nine of Cups. And Sagittarius, you are really going to be very maswerte kasi yung Nine of Cups, this is a time for success, you know. This is success, material success, financial success, success sa love life, kung meron kayong love life, 'di ba? Magiging maganda, no? Magiging maganda, positibo ang mga pangyayari sa buhay ninyo. Alright? At saka, Sagittarius, si Nine of Cups, ano din ito, wish fulfillment. No, wish fulfillment. Kaya most likely, meron kayong mga wishes dito that are coming to fruition around this time. Kaya napakaswerte, talaga magiging masayang-masaya kayo. You will be, ang tawag dito, mababalot ka dito ng joy and happiness. No? So, you are blessed. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages para kay Sagittarius. We have no. Ayan. So, definite no ito. Talagang ayaw nyo to. You know? Maaaring meron kayong pagsasabihan ng no. As in, this is non-negotiable no. Talagang hindi na ito mababago. Hindi na ito magiging yes. Hindi na ito magiging maybe. No? But this is definitely no. So, po pwedeng meron kayong makakausap and you're going to say no, or baka kayo yung pagsasabihan ng no, or maaari din ano na kung nagdadasal kayo for a sign or maybe confirmation from the universe, maaari din, no, na sagot ito diyan sa inyong tanong. So we also have give it time. Okay? So maaari yung no na yan is no sa ngayon, no?
Maaring hindi pa sa ngayon. Maaring, may sagot 'no, maaring sagot ito sa inyo ng universe na for now it is a no, kasi hindi pa 'to ang tamang panahon, this is not the right time for that yet 'no, kaya, instead 'no, give it time. Bigyan mo pa ng konting oras, bigyan mo pa ng konting panahon kasi 'di ba lahat nga naman ng bagay na nangyayari sa buhay natin, eh, may kanya-kanyang timing, hindi ba? Kaya give it time, okay. Hindi puwedeng madaliin, hindi puwedeng puwersahin, hindi rin 'yan puwede sa ngayon, 'no? Kaya give it time kasi 'di ba, good things also takes time talaga. So, matutong magantay, matutong magpasensya at this time, okay. So, 'wag magmadali. Reframe the question, okay. Alright, Sagittarius, reframe the question. Maaaring kailangan mo lang ayusin ang pagtatanong mo, 'no, para, siguro i-reframe mo yung tanong mo na mas maiintindihan. Baka meron kang kausap 'no, baka meron kang kausap, or meron kayong mga transactions or negotiations na, gagawin at, maaaring siguro dinidiscuss mo na along with the people na makakasama mo sa meeting siguro at, baka dinidiscuss ninyo, nire-review ninyo kung ano yung anong mga bagay na kailangang itanong, anong mga bagay na kailangang alamin. So, yeah, in terms of questioning siguro, kailangan siguro baguhin mo yung tanong. Okay, i-reframe mo, i-reformat kumbaga, okay, para na mas maintindihan or para maging direct to the point siguro, 'di ba? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.